Para Dravya Paharanam Tiago Asteyam. Ang ibig sabihin ng Asteya ay hindi nakikialam sa mga bagay ng iba. Ang ibig sabihin ng salitang Asteya ay hindi pagnanakaw. Mayroong 4 na uri ng pagnanakaw. Una, direktang pisikal na pagnanakaw. Panghihimasok sa kayamanan, lupain o ari-arian ng iba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng katawan o talino sa isang malaking kahulugan. Pangalawa, direktang pagnanakaw sa pag-iisip. Pag-iisip ng pag-aagaw ng ari-arian ng isang tao sa isip. Halimbawa kung ang isang tao ay hindi nagnakaw dahil sa takot sa parusa o takot sa paninirang puri. Sa kanyang isip pagkatapos ay nagnakaw din siya ay isa ring paglabag sa Asteya. Katlo, hindi direktang pisikal na pagnanakaw. Ang pag-alis sa iba ng dapat makuha sa patas na paraan ay pagnanakaw din. Halimbawa, kung ang isang tao ay naglalakbay sa isang tren nang walang tiket, pagkatapos ay inalis niya ang administrasyon mula sa pera na nakukuha nito sa pamamagitan ng patas na paraan. Sa makatuwid, ang paglalakbay sa tren ng walang tiket ay ang ikatlong uri ng pagnanakaw. Pagbibigay ng suhol sa mga empleyado ng gobyerno bilang kapalit ng hindi pagbabayad ng income tax. Dito, dahil sa pagbibigay ng suhol, ang administrasyon ay binawian ng buwis na nakukuha nito sa pamamagitan ng patas na paraan. Sa makatuwid, ito ang pangatlong uri ng pagnanakaw. Pagbebenta ng mga adulterated na kalakal sa mga customer ng isang tindera. Dito, inalis ng tindera ang mga customer sa mga kalakal na nakukuha nila sa pamamagitan ng patas na paraan. Sa makatuwid, ito ang pangatlong uri ng pagnanakaw. Nanloloko ng isang tao. Pang-apat, indirect mental theft. Ang pag-iisip tungkol sa pagkakait sa isang tao ng kung ano ang dapat niyang makuha sa tamang paraan ay pagnanakaw din. Tulad ng pagkakaroon ng intensyon na maglakbay sa tren ng walang tiket. May intensyon na manloko ng isang tao. Ang pagkakaroon ng intensyon na hindi magbayad ng buwis sa Departamento ng Buwis sa Kita. Walang sinumang may pagmamay-ari sa mundong ito. Ang kanyang katawan, maging ang kanyang isip ay hindi kanya. Ang tao ay walang anumang bagay. Kaya hindi dapat sayangin ng tao ang kanyang mahalagang oras at potensyal. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa makamundong luho. Noong nilikha ng kataas-taasang nilalang ang sansinukob na ito. Noon ay hindi niya sinabi kung sino ang dapat makakuha ng kung magkano ang kayamanan. Ang tao mismo ang gumawa ng kaayusan na ito para maiwasan ang hidwaan sa kanilang sarili. Ang tao ay magpapatuloy sa paggawa ng mga bagong kaayusan ayon sa kanyang mga pangangailangan. Ano man ang kaayusan, ang tao ay kailangang ayusin ang kanyang buhay dito. Minsan ang mga tao ay sumasalungat sa sistema dahil sa makasariling motibo. Sa ilalim ng impluwensya ng sistemang ito, gusto nilang makakuha ng higit pa at higit pa. Kahit hindi nila ito kailangan. Nagnanakaw pa rin sila para makuha ito. At kahit nanakawan, at unti-unti na silang nagiging hindi sibilisado. Natural na sila ay patuloy na masisira. Hindi nila magagawa ang pagpipigil sa sarili. Ano man ang mayroon ang isang tao, ginagamit niya ito. Ngunit hindi iyon ang paksa ng kanyang sadhana. Ngunit kapag gusto niyang makuha ang mga bagay ng iba, tapos lagi niyang iniisip yung bagay na yun, iyan ay nagiging object ng pagmumuni-muni. Ang talino ay nagiging mapurol at ang isip ay nagiging bigo. Sa makatuwid, kinakailangang sundin ang Asteya. Pinoprotektahan nito ang isip mula sa pagkabigo. Nagbibigay ng madaling pagkakataon para sa pag-unlad ng isip. Ngunit hindi maisasanay ang Asteya nang hindi sinusunod si Satya. Si Satya at Asteya ay malapit na magkamag-anak. Tulad ng pag-aresto ng pulis ng magnanakaw. Pagkatapos ay tatanungin nila siya kung nagnakaw ba siya.
Kung siya ay tapat, aaminin niya ang kanyang krimen, na magdudulot sa kanya ng maraming problema. Palaging duwag ang mga magnanakaw. Ang epekto ng katotohanan ay kabaligtaran lamang nito. Ang katotohanan ay nagbibigay ng mga odya. Ang pagsunod sa katotohanan ay nagpapataas ng lakas ng pag-iisip. Ang lakas ng isip ay nagbubunga ng mental sharpness. At ang sharpness na ito ay nagbibigay ng espesyal na kapangyarihan sa nerve cells. Yan ang tinatawag na ojas. Isang nakakamit ng ojas. Hindi siya kailanman maaaring maging sinungaling. Maraming tao, pagkatapos makita ang mga bagay ng iba, nagkakaroon ng pagnanais na magnakaw. Sa ganoong sitwasyon, nagnanakaw ang isip. Dito sa mental level, hindi siya such a asylum seeker. From ila sa loob ay magiging isang tao siya at mula sa labas ay isa pa. Sa ganoong sitwasyon ay magkakaroon ng dual personality. Mula sa labas ay magmumukha siyang isang santo. Ngunit mula sa loob siya ay magnanakaw. Bilang resulta ng labanang ito, ang mga alon ng pag-iisip ay nagiging mas baluktot. Ang lakas ng pag-iisip ay unti-unting bababa. Ni hindi magiging isang tao, isang hayop. Isang espesyal na uri ng mahina ang pag-iisip at natatakot na tao na matutuklasan nating isang kriminal.